ang mission niya, papanumbalikin ang lahat ng tao sa piling ng Diyos. Ang itinuro at ang pinirich ko ng ating Panginoon sa Kristo ay about the gospel of the kingdom. Ano naman to? Doon na naman to, gospel of the... Ano ba yun? Okay, gospel of the kingdom. Kailangan maunawaan po natin ano ang gospel of the kingdom. Ano ang nasa loob ng kingdom? Ano po ang sabi ng Lord? Ay tinuro niya. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tinuro ng Panginoon about kingdom. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born in water and in spirit, he cannot enter the kingdom of God. Dahil ang gusto ng Diyos, mapapanumbalik ang lahat ng tao sa paghahari ng Diyos. Look this, mga kapatid. Ano po yung prayer ng Panginoon? Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Naghihintay ba tayo ng kingdom? The kingdom of God is already in you. Amen. Once you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, the kingdom of God is in you. Emmanuel. Okay. Para praise po natin siya. Sabi po niya, no one can enter the kingdom of God without Jesus. Amen. Ano po ang sabi ng Panginoon sa Kristo na tinuro niya? John 14:6. Ano sabi niya? I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Okay, take note. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon sa Kristo, I am the way. Hindi sinabi ng Lord, I am a way. Kasi kung away lang sinabi po niya, I am a way, isa lamang siya sa mga daan. Pero sinabi po ng Panginoon sa Kristo dito, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. Okay. Parang natatahimik kayo. Gusto niyo ba ito? Okay. The word said. Yung pong unang word na go, ito po ay may gagawin tayo. Ito po ay trabaho po natin. Ito po ay work po natin, ang go. Okay. Trabaho po natin to. Binibigay sa atin ng God to. Go. Pag sinabi sa'yo, go, go. Kinakailangan mo mag-go. Amen? Kasi pagka nasa stoplight ka, go, hindi ka nag-go, babagay ka sa likod. Amen? Go. Pag sinabi ng God, go, go, may gagawin tayo. Mag-move tayo. Ngayon, ang word po na ito, na set, it is the work of God. Sabi yun na. Okay. Why? Kasi hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang lugar na hindi niya naihanda ang pupuntahan mo. Pag dinala ka ng God sa battle, tandaan mo, nauna na ang Diyos sa'yo doon. Amen. And that is our God. Yes. Amen. Isineset niya yung lahat ng pangangailangan natin sa ating pupuntahan. Tingnan po ninyo mga kapatid, siguro nung kayo magpunta sa Kingdom of Saudi Arabia, yung mga born again Christian na doon sa Saudi Arabia o doon sa Pilipinas na nalangin, God, pagdating ko po ng Saudi, sana po may mamit ako ng mga born again Christian. Amen.
And then 1 day, 2 days, 3 days, nakamit siya. Why? Kasi sineset ng Lord yung pupuntahan mo. Okay. O kahit na hindi ka mapunta sa kumpanyang walang born again Christian at ikaw lang ang born again Christian, merong layunin at purpose ng Diyos sa Lord, sa iyo ang Lord kung bakit ka dinala doon. Amen. Hindi yung kagad tayo nakareklamo, bakit naman dito mo ako dinala Lord? Kung walang born again Christian dyan sa kumpanyang pinagdalan sa iyo, may mabo-born again dyan because of you. Amen. Amen. Amen? Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang born again Christian, mga born again Christian, kailangan po tayo maging malaking impact. Malakas po yung impact natin. Pag nasabing born again yan, didikit sa yung tao. Kasi alam nila paputangan ka, magpaputang ka. Okay. So ito po yung set ay ang Panginoon po ang gumagalaw nito sa ating buhay. Siya po nagsasaayos ng lahat. Hindi kanya dadalhin sa isang lugar na magulo. Magulo man ang isang lugar pero ang puso mo mapayapa sapagkat sinet na ng Lord ang puso mo sa isang lugar na magulo. Amen? Amen. Ang mahirap doon, magulo na nga yung lugar, maging magulo ka pa. At isa ka pa sa dumagdag sa pampagulo. Ang gulo, no? Okay. Tingnan po ninyo. Si Gideon, bago po niya isend sa labanan, di ba isinet ng Lord ang lahat? Nung pabagsakin yung pong Jericho wall, ang Lord ang nag-set ng lahat kung ano gagawin nila. Kaya sabi niya doon sa mga Israelita, go, set, go. Babagsak ang wall ng Jericho. Si King David, o si David, bago niya hinarap si Goliath, nakaset na lahat. Isipin niyo po, habang si David ay tumatakbo, dumadampot siya ng bato na gagamitin kay Goliath. Ang bawat batong napulot niya, bigay ng Lord John. Nakaset na yun. Okay? Nakaset na rin kung ilang ganon yung gagawin ni David. Tingnan niyo mga kapatid. Pag sinabi sa atin ng Lord, this year is the abundant harvest. Go, set, go. At magkakaroon tayo ng harvest. Amen. Huwag lang ang mensahe ang mangyari na ito. Kung hindi ito ay maging laman ng ating puso. Kailangan. And number one na kinakailangan ma-save, family. Amen. Family. Minsan nakakalimutan natin ang pamilya, masyado tayong busy sa ating ministeryo. But family, alam niyo po, concern ang Panginoong Jesucristo sa pamilya. At ang unang target ng Diablo, pamilya. You know? Why? Kasi si Adan at si Eva isang pamilya, sila ang unang tinarget ng Diablo. Okay. Pagka sinabi ng Lord, go set. So mag-go-go ka dahil nakaset na ang lahat. Di ba napakaganda? Nung pang alam mo na, kahit saan ang pumunta, Lord, alam ko nakaset na yung pupuntahan ko. Amen. Alam ko kung ano man ang mangyari doon, yun ay kalooban mo at will mo na mangyari. Dahil meron kang layunin, bakit mo ako dinala sa isang lugar. Kung ang iyong amo ay, sabihin na natin, napakabait ng amo mo. Okay? Dinala ka roon para lalong bumait ang iyong amo. Alam po niyo, may mga Kristiyano na ginagreklamo, ano pa naman itong amo ko? Talagang, ako, hindi lang ako laging Kristiyano. Nasisi pa. Okay. Sinapa ko na to eh. 10 taon na sa kanyang kumpanya, hanggang ngayon narumpay pa rin ang reklamo sa kanyang amo.
Pero bakit hindi bumabait ang amo niya? Kasi hindi siguro nagpe-pray. Ito tandaan niyo mga kapatid. Kapag ang amo niyo, sinusupladuhan kayo, kapag ang amo niyo lagi kayong kinakagalitan kahit na kayo ay tama, alam niyo po ang dapat niyong gawin? Kulang sa panalangin yan. Humahanap yan ng ibang magpapanalangin sa kanya, kaya kayo yung pinagagalitan. Pero huwag niyo ipanalangin ng Lord. Madapa po sana siya. O ganun ha? Anong sabi? Panalangin niyo umuhusik sa inyo, panalangin pagpalain at huwag sumpain. Okay. Go! Ayan, doon tayo ulit sa pangatlong word na go. Go, unang gagawin ng tao, meron siyang tatrabahuhin. Set, trabaho ng Diyos do. Isa-set niya yung lugar na ating pupuntahan. Ang go, trabaho ng tao at ng Diyos. Magkasama na silang kikilos dito. Gagalaw dito. Dahil alam po niyo kung bakit? Kung walang paggalaw ang tao, hindi gagalaw ang Diyos. Galaw. Kung walang taong nananampalataya at dumadalangin sa Kanya, hindi gagalaw ang kamay ng Diyos. Kailangan may mananalangin at kayo yung napili na yun na manalangin. Amen? Amen. Okay. Ayan. Kailangan lang huwag tayo maiinip. Alam niyo po mga kapatid, kapag ka nainip po tayo, na tayo makaka-harvest, hindi ka nga makaka-harvest na nainip ka. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung principle ng pagtatanim, hindi ka naman nagtanim ngayon bukas sa ani ka. Anong pinakamadaling itanim na bukas sa ani ka? Ha? Damo. Hindi rin eh, munggo hindi rin eh. Okay? Kahit itogi mo siya, patagal din siya. Di ba? Ang principle ng pagtatanim, okay, ganito mga kapatid. Alam ko, dadaan po tayo doon sa times no pray. Alam niyo, ang principle ng pagtatanim ganito. Kapag ka ikaw ay nagtanim ng kabutihan noong araw, at umaani ka ngayon, dahil nagbibigay ka na ng kahit sa tikapo, yung inaani mo ngayon, hindi iyon sa pinigay mo ngayon, iyon yung ibinigay mo noon. Nakukuha po niyo? Maging tayo ay gumawa ng kabalbalan nung panahon na yon, hindi pa natin kagad aanihin yon. Kung minsan dumarating siya kung kailan ka naging born again, nun mo siya aanihin. Bakit? Kasi may kalakasan ka na para harapin ang consequences. That is the principle ng pagtatanim. O sige nga, pakilala nyo sa akin yung taong nagtanim mo yung bukas umani siya. Kaya mga kapatid, huwag po tayong maiinip. Kailangan natin maghintay, magtiyaga, mag-aral. Okay. Alam po nyo, meron po ako nais na share sa inyo. Okay. Ano oras ba tayo rito? Alas 12? Oo na? Alas 12. Okay. Meron pong isang pastor. Pastor ito Ano ba naging pastor? Ang edad po niya ay umabot na siya ng 60 years old. Pero siya ay binata pa. Okay. Hindi siya naiinim. Okay. Pero dumating na po sa kanyang punto ngayon. Okay ka muna Lord. 60 years old ako. Wala pa akong asawa. Okay. Nakipag-deal sa Lord. Ganito. Sumurjepak na Abraham. Lord, sa darating po na linggo, pag-deliver ko po ng message, yung unang babae na lalapit pag mag-altar call ako, siya yung binigay mo sa akin. Yun. Talagang na-excite siya sa paggawa ng mensahe, gumawa sa napakagandang mensahe. Talagang lahat, kabuo na iglesia na-bless. Walang babae dyan, no? Pagkatapos, Walang babae. nag-altar call na. Sino po ang gustong magpa-pray over? May lumapit. Babae. Kala ko lalaki. Dalaga. 58 years old. Yun. Bagay na bagay. Ang sabi po ng pastor, wala na bang iba? Kaya huwag kayong maiinip. Sino mga binata rito? May binata pa ba dito? Marami. Okay. Kayong mga binata, ito po tandaan nyo.
Ang Lord hindi po nagbibigay ng mapapangasawa. Nagdi-display siya ng inyong mapapangasawa. Pipili lang kayo. Alam niyo kung bakit hindi siya magbibigay? Kasi pagka nagbigay siya at hindi maganda ang inyong napangasawa, sisisihin niyo ang Diyos. Samantala kung kayo ang pipili, hindi niyo pwede sisihin ang Diyos. Amen? Amen. Ano nangyari? Kay Adan, kay Eva. Eh kasi ito babae binigay mo eh. Mhm. Kaya ang Lord, nagdi-display lang sa inyo. Napakarami dyan i-display sa inyo. Pipili ka lang. Lord, ito ang gusto ko. Ito ang gusto ko. Teka muna, isa lang. Pili na. Okay. Okay. Sa mga kapatid, ito po yung katotohanan ng buhay ng isang Kristiyano, ng isang born-again Christian. Tinawag ka ng Lord dahil meron siyang layunin sa iyo. Tinawag ka ng Lord dahil nakita niyang meron kang potential. Tinawag ka ng Lord, nilikha ka ng Lord, binigyan ka ng buhay ng God kasi alam niya, papakinabangan ka niya. Amen. Alam niya na ang buhay na ibinigay niya sa iyo ay magiging pagpapala sa pangalan niya. Amen. 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 Kaya dapat ang buhay na yan, gamitin mo para mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Bibigyan natin ng kapurihan ng Diyos kapag tayo ay nagdadala ng maraming kaluluwa sa Panginoon. And take note mo na. Hindi po kaluluwa. Okay, meron pong isang church. Ang sabi po nung isang manggagawa, Pastor, marami po akong dalang kaluluwa, 200 nandiyan sa loob. Pamulto. Silip yung pastor. Brad, sabi mo meron. Wala naman ah. Eh, kaluluwa nga po. Kaya kung kayo'y magdadala sa church, huwag kaluluwa. Dali nyo kaluluwang may katawan. Amen. Para makikita yung pastor po. Amen ba? Baka mamaya, pastor po, may dala po akong kaluluwa. Tutubo ang buhok. Hello! Yes. Kailangan may kasamang katawan. Ako. Huwag lang kaluluwa. Ay, napakahirap talaga. Nag-aamo, Napakahirap. pastor Pati niya. sa nung kaluluwa. Kaya ialis na po natin sa kaisipan natin yung kaluluwa lang. Kailangan meron siya. Yun. Spirit warriors. Okay. So, ibig po sabihin mga kapatid, kapag ka-isinan tayo ng God sa isang labanan, nasubok ka na sa akin. Yung pananampalataya natin na taglay-taglay, pinalago ng dyan. Courage. Alam niyo po kung bakit lumalago ang ating pananampalataya? Faith. Na kailangan natin doon sa go, set, go. Kasi kung wala po tayong pananampalataya, wala tayong courage, yung pong go, set, go, hindi po magkakaroon ng katuparan. Amen. Kailangan natin ang Go. pananampalataya kasama ang go, set, go o kasama ng pananampalataya ang go, set, go. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat yung pananampalataya natin yan, diyan po tayo pinatatatag ng Diyos. Yung mga pagsubok na dumarating sa atin, diyan tayo pinatatatag ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Kung gaano karaming pagsubok na dumarating sa iyo, doon umaangat ang iyong faith. Habang may pagsubok, umaangat, nag-i-step, nagle-level up ang faith po natin. Amen. Amen. Kasi kung walang pagsubok, walang pag-angat ng level up. Hindi magle-level up ang faith po natin. Okay. Ano natin? At ang pagsubok, Novice lang pre no. kasama ng tao yan. Maging novice lang. Bahagi ng paglilingkod natin yan. Yung pagsubok. Ngayon, kung gusto niyo, wala nang pagsubok. Gusto niyo wala nang pagsubok? Pwede yun. Maaari yun. Ayaw. Gusto niyo wala? Ayaw. Ayaw. Ayaw niyo? Ayaw. Okay, di ba nalangin tayo, Lord, bigyan mo pa ako ng pagsubok. Amen. Mas marami pang pagsubok. Amen. Amen.
Amen! Amen. Sapagkat dyan na kay kilala at tumatatag ang ating pananampalataya, naglelepa ang pananampalataya po natin kapag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen? Ang mahirap dito, ang sabi ng iba, ako walang pagsubok o wala akong problema. Meron kang problema. Ano yon? Wala kang problema. Yan ang problema mo. Not normal. Pero ang problema, hindi dapat problemahin. Hayaan po natin ang problema, maroblema sa kanyang problema. Sabi ng Panginoon sa Kristo, sino makapagpapahaba sa inyo ng buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Kaya niyo mapahabain. Pagka may problema sa tao ng nag-aalala siya. Amen. Kung ikaw yung nag-aalala, napapahaba ba ng pag-aalala mong buhay mo? Hindi. Ihiksi pa nga yun. Dahil ang lahat ng hindi niya inihinga ang problema, hindi niya binibigay sa Lord ang problema, nagkakasakit sa puso. Stress. Tingnan mo yung katabi mo. Alam niyo po mga kapatid, yung pong problema o pagsubok, eto,